Yes, at ngayon ay i-continue na natin yung second video guys. At kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo balikan sa channel natin, Stock Play. So ngayon, para sa ating second video, same lang ng list guys, of course. Yung palagi po nating na-update everyday. We have SEC first. So check natin kung ano ba yung nangyari for today, ano. So right now, unahin natin sa weekly. Still nasa taas pa rin nung dating resistance. Ayan. And kung masustain to, of course, much better, no? Much better. Same here. Of course, breakout sa ating RSI. It's a good sign, guys. Ayan. Pero supposed to be dapat mag-hold dun sa may taas na yun, no? Para hindi maging fake out na tinatawag. Sa daily chart, pagka sinilip natin, medyo namumula. Of course, pwedeng mag-pullback yan. So, this is very crucial for this one since nag-breakout nga ulit. And pagka nag-hold sa may support na to, somewhere here malapit sa 34. Yung closing kasi 34.35. So, pagka nag-hold dito guys, of course, magandang sign yan na pwede na siyang mag-retest ulit dito sa area na to. 36, ano? So, ito kasi yung magiging basihan natin para mas lalo pang gumanda yung chart for this one. Ayan, no? So, since 2022, sideways na to guys. Sobrang tagal na rin, ano? Kung i-consider natin yung time. So, of course, once na mag-breakout, mas maganda yung magiging na to, yung run. And especially yung price, kasi doon naman talaga tayo nagbe-base Ayan. Next natin, DMC. Sa weekly guys, i-check natin. Retest kasi to ulit. Ayan, pero di pa naman nagbe-breakout right now, no? So, still andun pa rin naman. Pero once guys na mag-crossover to, then bumalik sa overbought, it means pwede nang mag-retest dito yan sa may 12.6, 12.7 to 12.9, no? So, imagine that. So, ito kasi naging ceiling before. Kung i-check natin, since 2018. Of course, medyo matagal na yan, no? Kung i-consider natin yung resistance na to. So, since nung pandemic, so, medyo ngayon pa lang naka-recover. At medyo matagal siyang nag-sideways, guys. Ayan. So, tignan na lang natin. Then, sa daily chart, same pa din naman. Since sinabi natin before, yung support na to guys, okay? So, from here, nag-bounce, solid bounce guys. Pero kailangan natin i-consider yung mga resistance din as well sa part na to. Ayan. So, sa area na to, ito yun guys, no? Of course, let's see. Kung hindi mag-breakout, still may chance pa rin to na of course, malaglag dito sa may support. Malapit sa 11.2. 11.25. Basta malapit doon sa may loob ng green box, no? For DMC. Still intact pa rin naman kasi yung price is nasa taas pa rin ng 200-day moving average. Next natin, LTG. Weekly. Same pa din. Okay, wala pa rin pagbabago kasi wala pa naman breakout dito And even, kung i-consider natin yung mga retest before, dito guys, malapit sa 10.6. So, right now, yung close, 10.08. Medyo malayo guys, Sa daily chart, ayan, so medyo hirap talaga rito Sa pa lang, sa pinakamalapit na resistance, nahirapan na siya mag-breakout.
Kulang sa push. Yes. So, based dito guys, let's see kung magdidip pa to as low as 9.9 or even i-retest tong 200-day moving average. Malapit yan sa 9.7. No? Ayan. So, for me, mas maganda yung pattern pagka ano to, no? Yung price is nag-close, of course, sa taas na tong resistance na to. So, at least 10.65 pataas. Ayan. LTG, tapos TEL. Tingnan natin kung ano nangyari for TEL, guys. Weekly. So, sa weekly natin, medyo namumula-mula. Pwede bumalik sa may support or even dito sa may trend line. 1455, 1460. Since meron nga po tayong trend line dito, no, since September 2023. So, more than 1 year na to, of course. And overall, guys, ayan, okay, para palagi po tayong ma-remind, based sa big picture, still sideways to. Since 2016 pa, no? Medyo matagal na rin, of course. Ayan, no? Diba? Sobrang tagal. Pero pagka nag-breakout yan, solid, panigurado. Ayan. So, sa daily chart, pagka chinek natin, sa taas galing, okay, kaya medyo, ano to, delicates to guys. Ano, pagka ganito yung setup sa daily chart. Medyo X. So, yung support na pinakamalapit, somewhere here sa 1.5. 1.5 guys, ano, for TEL. Yung pinakamalapit for now. ALI. Weekly. Okay, so medyo namumula-mula. Of course, ito na yung sinasabi natin, ano. Ayan. May pattern na kasi tayo for this one, eh. So, syempre, pagka, ano yun, pagka nag-extend po papataas, eh, bonus na lang yun, ano. Okay, para sa mga nakabili sa baba. So, ngayon, what do I expect? So, for me, pwedeng mag-hold dito. Yes, pwede. Pero, mas risky kung ganito yung setup, no? Ayan. So, dapat at least mag-ano muna to. Of course, bumagsak muna tong stock natin sa weekly chart. Medyo hindi maganda talaga itsure, no? Ayan. Then, sa daily chart, of course, nalaglag na. Tingnan natin kung mag-hold, guys, ano? Pagka hindi, ang next possible, ano natin, support somewhere here sa may 34. Or kung mag-round off tayo, malapit sa 35 yan for ALI. So, yun po yung next possible support for this one. Pagka hindi nag-hold dun sa may trend line natin, ano. Last, globe. Check natin sa weekly. Retest, yes. Solid. So, yun nga lang. Okay, baka divergence to. Lower, high, or even flat. Diba? So, let's say sabihin natin flat dyan. Kung mag-extend. So, it means still divergence pa rin yan na makakonsider. Higher high kasi rito, eh. No? Ayan. So, tingnan na lang natin kung ano mangyari dito. Pero for me, kahit mag-breakout dyan, tapos ma-hit tong 2.6 na to, guys. Of course, bonus yun. No? First bonus, guys. Weekly, then sa daily. So, sa daily, tingnan natin. Nasa resistance kasi ito, eh. Yung support, ito yun, no? 2,350 at least. Medyo gitna, ano, ng sa loob ng green box natin. Of course, support yung sinasabi natin dito, ano. We have a breakout, then pull back. So, yun nga lang, medyo mabilisan tong pagka-bounce niya, no?
So bigla nag-bounce, hindi man lang ano dito na pumunta sa may loob ng green box. Ayan. So if ever man na mag-extend, of course, bonus. Ayan. Bonus sa mga nakabili sa baba. And I think that's it. And tapos na po tayo guys. So maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.